Magandang umaga po. Good morning ngayon po. So, pag-usapan po natin ngayong umaga ang patungkol po sa Biblia. So, ano po ba ang Biblia? Ayan po. So, kung tingnan po natin ang Biblia ay tinatawag po noong unang panahon na Biblos. So, ibig sabihin ng Biblos po ay ang pinaka kahunan ng pangalan ng Biblos ay mula sa Latin na salitang Biblia. Ayan. At sa lingwent naman ay ng Grego Biblion na parehas na simpleng kahulugan lamang. Biblia bilang box of the box. So, ayan po. Book of the box. Ayan po. So, pero ang mga salitang na ito ay pinaka nagmula sa salita ng Biblos. Ang Biblos ay isang Phoenician sa seaport na kilala noong unang panahon para sa pagbiyahe na papyrus. Ang papyrus ay isang material naman na ginagamit upang makagawa ng papel. So, ayun po yun. Ang ibig sabihin about Bible. Ayun po. But, ano po ba ang klaseng uri ang Biblia? So, ano pong uri? Anong klaseng uri ang Biblia? Ano po ba ang Biblia? So, ayan po. So, ang sabi po sa Leviticus 11 verse 44, I am the Lord your God. Consecrated yourselves and be holy because I am the holy. Do not mix yourselves unclean by any creature that moves along the ground. So, ayan po ba? So, holy. So, ang Diyos ay banal. So, kaya po ang lahat pong nakapaloob dito ay dapat ay banal. Katulad ng nilalaman ng verse na ito na ating binasa, nilalarawan ng Diyos ang kaniyang sarili na siyang banal. Kaya, kung ang Diyos ay banal, mangangahulugan lamang na ang lahat ng nabibilang sa Kanya ay banal rin. At kung ang isang aklat ay galing sa Diyos, masasabi natin na ang aklat na ito ay banal o isang banal na kasulatan. Kaya dahil dito, ang Biblia ay tinatawag natin na Holy Bible. So, ayan po. So, ayan po ang Biblia, Holy Bible, sapagkat ito po ay galing sa Diyos. Pangalawa po, how the Bible was recorded. So, paano po ba siya naitala? So, kung titingnan po natin sa 2 Timothy 3 verse 16 to 17, ito po yung sinasabi. Ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos sa gamit upang tayo ay turuan, itama, iwasto at sanayin upang tayo ay maging matuwid at maging mga tao ng Diyos na magagamit para sa mabuting trabaho ng Diyos. So, ayan po yun. Kung bakit po na-record ang Biblia. So, kaya nga po, kung titingnan po natin sa English in 2 Timothy 3:16 to 17, ito po yung sinasabi. All scripture is God-breathed and is useful, teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped from every good work. So, kaya yun po yun kung bakit na-record ang Bible. Because of our equipping. Sapagkat ito po yung word ng Panginoon. Kaya kung titingnan po natin na binanggit muli sa verse na ito na ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos, ano kaya ang mga kasulatan na binabanggit dito? Ito ang mga aklat na nakapaloob sa Biblia ay kung sinabi na ito ay hininangahan ng Diyos, nangangahulugan lamang na ang nakapaloob dito ay buhay na galing sa Diyos. Sa makatuwid, ang kaisipan, puso at kalooban na nakasulat sa Biblia ay nanggaling sa Diyos. Kaya, nararapat lamang na sabihin natin na ang may akda ng Biblia ay ang Diyos. So ibig sabihin, the recorded Bible is God. Siya po yung
tala. So kaya po malinaw yung kung paano po na-record sa pamamagitan ng ating Panginoon. Siya po ang nag-record. Ayan po. So pangatlo po, what kinds of book is the Bible? So ayan po. Ano po anong klaseng Biblia? Anong klase ang Bible? So ayan po. So makikita po natin, ito po ang sinasabi sa kanyang salita. No? Ano naman ang karakter na meron ang Diyos kapag ibinigay na niya ang mga pangakong ito? Tingnan natin ito sa Isaiah 14 verse 24. Ito po ang sinasabi. The Lord Almighty has sworn, surely as I have planted, so it will be, and as I have purpose, so it will happen. So, ibig sabihin, ito po ay nasulat para po sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, itinatala ang mga bagay na nasusulat in advance para po pagdating po ng katuparan ay ating maunawaan. So, kaya yun po yung Biblia. Ano po? Ibig sabihin, ito po ay pangako at katuparan. Ayun po ang Biblia. Pang-apat, panghuli po ay purpose of the Bible. So, what is the purpose of the Bible? Nakikita natin sa John 5:39, maging sa panahon ng Panginoon Jesus, ang mga mananampalataya ay sinasabi ng masipag na mga ngaral na kasulatan. Dahil iniisip nila na sa pamamagitan nito ay maaari nilang matanggap ang buhay na walang hanggan. Ngunit, ano ang sinasabi ni Jesus ng kasulatan na kanilang nasipag na inaaral at napagpapatutuo patungkol sa kanya na si Jesus? In John 5:39, ito po yung sinasabi. You study the scripture diligently because you have think that in them you have eternal life. These are the very scripture that testify about me. So ayan po, inaaral po nila mabuti ang salita ng Diyos sapagkat pinapakita po dito na ito po ang mga katotohanan na siyang magtuturo patungkol sa Kanya. At malalaman natin na siya po ang Diyos. So ngayong umaga, maraming salamat po. God bless you po sa lahat ng nakinig.